So for today's video, tayo ay magluluto ng tinatawag sa Ilocano na buridibod. So yung buridibod na yun mga mi, ang kailangan nating sangkap ay pinaka-sangkap, suso. Yan. Kung tawagin sa Ilocano ay ledeg. Tama ba yung pagkabigas ko yun? Ledeg ang tawag. So matagal na akong hindi nakakain ito mga mi. Siguro, hindi ko na alam kung ilang taon na akong hindi nakakain ng ledeg or buridibod na pagluto. So ngayon, dahil may nagbigay sa ating ka-parents natin, kumamis natin sa school, ayan, magluluto tayo ngayon ng ledeg. So, hinugasan na natin to kanina at natanggal na rin yung pinakadulo ng buntot nito. Tapos, binabad ko siya, kahapon kasi ito sa akin binigay, so binabad ko siya overnight. Saka, maraming beses ko na rin siyang hinugasan para matanggal yung kinain ng ating pinakasuso na ito. So, ang gagawin natin ay igigisa natin sa sibuyas, luya, at kamatis. Tapos, meron tayo ditong hahaluan natin ng ayan, malunggay, bunga ng malunggay. At ito, pampasarap, yung kamote. Yan ang ilalagay natin. At syempre, ilalagyan rin natin ng dahon ng malunggay para masustansya. So yan yung sinasabi ko sa inyo mga mina, ledeg. Ayan o, ganyan siya. Nakuha ito sa may kalaisdaan. Yan o. Ganyan siya. So, hinugasan na natin mabuti yan. At yung pinakadulo niyan ay natanggal na, yan o, kung makikita nyo. Putol na yung buntot niya para madaling masipsip. Tapos, syempre meron tayong dahon ng malunggay para masustansya. At ito pinakahalot natin na kamote. So, hiniwa-hiwa ko na yan ng ganyan. At dahil may natira pang yan, malunggay, bunga ng malunggay, hahaluan din natin. At ito yung panggisa natin, kamatis, sibuyas, at luya. Yan. Maglagay na muna tayo ng mantika. Panggisa natin. Unahin na natin mga migisa ang ating sibuyas. Ilagay na rin natin itong ating luya. Lagay na rin natin ang kamatis. Yung iba mga mi, pa nagluluto ng buridibod, hindi talaga ginigisa. Kasi gusto ni mama igisa daw para matanggal nga daw yung langsa. So kaya maggisa na lang muna tayo ng sibuyas, luya at kamatis. Pero dati sa Mindoro, naalala ko, hindi naman namin ginigisa yung buridibod na pagluluto. Parang pakulo lang talaga siya. So, ibang version lang yung ginawa natin. Alabasin lang natin yung aroma ng ating mga sangkap. Pay na tayo ng patis. Gusto ko kasi yung patis parang ginigisa siya para mas malasa. Lagay na natin yung ating kamote kasi gusto natin sa kamote ay talagang durog na durog siya mga mi. Kasi yun yung magpapalasa sa ating ledeg. Igisa lang natin konti. Tapos lalagyan na natin ng tubig. Lagay tayo ng tubig. Papakuluan kasi natin to. Okay na yan. Bali 3 basong tubig ang nilagay natin. Saka natin takpan at hintayin natin na talagang kumulo siya at yung ating kamote talaga ay yung durog na siya kasi yun yung magpapalasa sa ating niluluto na buridibod. Mga mi, lagyan ulit natin ng patis. Hintay ng konting cubes kasi wala akong magic sarap na. Tapos, pwede na natin ilagay itong ating malunggay na bunga. Takpan muna natin.
Mga mi, magdagdag pa tayo ng tubig para medyo may sabaw kasi natutuyuan na pala siya. So, pag kumulo pa ulit ito, saka natin ilalagay na yung ating ladog. At ilalagay na natin mga mi itong ating suso o ladog. Para, yan, mabilis lang naman maluto ito. Kunting pakulo, tapos lalagay na natin yung ating dahon ng malunggay. Pakuluin pa natin para talagang luto na rin. Pero mabilis lang maluto kasi itong ladog mga mi. Ilagay na natin mga mi itong ating malunggay na dahon. Napakasustansya nito ah. Ito diba? Ngayon mga mi. So mga mi, ito na yung naluto natin na buridibod. So ready to eat na tayo. Ito na ang ating naluto mga mi. Kain tayo. So after ilang taon siguro mga mi bago tayo ulit nakatikim ng ganitong luto. At na-miss talaga natin yung ganitong ulam. Nakakamiss yung ganitong ulam. Yan. Yan. Tayo. Sino na nakatikim ng ganito mga mi? Pag mga Ilocano, yan, sigurado nakatikim na sila ng ganito. Ang sarap. Manamis na miss kasi yung ano, kamote. Tapos sisip-sipin natin. Tapos ay ng gayam. Si mama, sabi niya, oo nga, ang tagal ko na rin hindi natikman yung ganyang luto. Kasi nga, matagal din kasi si mama sa Manila. Ngayon, nakatikim tayo ng ganitong luto. Ng buridibod sa Ilocano. Sa Mindoro kasi, doon sa aming baryo noon, mayroon doong fish pan, palisdaan. Nakakakuha kami ng ganitong ano, ladog. Ang sarap nito. Sasabawan mo lang siya, ulam na. Kailan pa kami nakakain ng kung ano. Hindi ko alam yung baby ba, ano yun. Ito yung laman niya. Ayan na. Yan yung kakainin natin. Exotic food. Kumakain tayo ng ganito. Pero yung isang klase ng natawag nilang pohol ay hindi tayo kumakain nun. Pero iba kinakain daw yun. Pero ako, ayoko. Yung sa palay, yung kohol, yung nangingitlog ng kulay pink, yung iba kinakain yun. Pero ako ayoko ng ganun. Ito, pala isdaan dito nakuha. Kapag sanay kang kumain ng ganitong klase ng ulam na ganyan, ma-appreciate mo yung pagkain. Pero kung hindi mo pa natikman siguro ganito, baka ayaw mo.
Mag-isa lang ako kumakain kasi si mama pumunta ng bayan. Si Uno kumain na rin sa kwarto. Pero hindi ganito yung kinain niya. Yung ulam pa namin kayo ng umaga na itlog at longganisa. Ay na nung nilinisan ko ito, parang may mga maliliit na shell. Tinanggal ko. Siguro yung iba buntis na siguro iba buntis na na maliliit na shell. Ano ba yan? Hindi siya shell eh. Suso, di ba? Suso. Maliliit na suso. May ibang tawag sila dito eh. Kaya lang sa Ilocano kasi ang tawag leddag. Yun. Yun ang tawag sa Ilocano. Pero sa ibang salita, hindi ko alam kung anong tawag nila. Maraming beses ko ito hinugasan. Tapos overnight pang nakababad. Mas gusto ko yung mas maliliit. So guys, tapos tayong kumain at nabusog naman tayo. So, yon, thank you for watching guys. At kung nagustuhan mo ang ating cooking for today's video, yan. Sana mag-subscribe kayo and like and share na rin ang ating video. At mag-comment na rin kayo kung kumakain ba kayo nito o anong reaction nyo tungkol dito. So, yun lang. Thank you for watching. Please subscribe.